DZDG 96.7. We talk. You listen. We talk. You listen. Yes, it's 11:22 in the morning and hindi kayo nagkakamali. Iba yung boses na naririnig nyo ngayong umaga. But it's pansamantala lang naman, don't worry. So it's your girl Barbs and kasama natin ngayon si... Gab. Yan, si Gab. Well, Gab, greet mo naman yung ating mga listeners today. Hello po sa ating mga listeners. Yan, hello daw sa inyo. Kasama natin si Gab. Well, it's July 18, 2024. And pagkatapos natin magtugtugan, ngayon ay tayo magdidibdiban. At alamin natin kung ano ba ang mga dinidibdib ng ating mga letter senders ngayong umaga. And of course, bago ang lahat, live kami ngayon sa Facebook. I-visit nyo ang aming Facebook page, DZDG Destiny Radio. At ang ating text line, 0929-2168-100. yeah, 0929-2168-100. And of course, pwede nyo i-visit ang aming website, www.dzdg967fm.com. yan. Diyan nyo mapapakinggan ang mga songs na pinapatugtog namin ngayong umaga. And of course, yung aming text line open para if ever may gusto kayong i-advise sa ating letter sender ngayong umaga. Diba? Pero ito, meron akong ambush question sa'yo. Gab, okay lang ba? Go lang po. Go lang po. Yan. Well, paano kapag ikaw ba yung marami ka bang crush ngayon since ilang taon ka na ba? Nandito na po ako ngayon. Ayan. So for sure, dami kang crushes ngayon. Totoo ba? Not really. Not really? Bakit naman? Siguro dahil high school pa yung huli kong crush. Hala, grabe. Ang loyal mo naman sa crush mo. Ay, hindi na po. Hindi naman. Yun yung huling time na nagkaroon ako ng crush. And then High after school. that? After that, wala na po. So focus ka sa... Studies. Sa studies? Yes. Why? Bakit? Nakaka-distract ba kapag meron kang crushes? Ay, hindi. Hindi naman po. Pero I think pag high school po kasi puppy crush lang, ganun. So, it's not that serious. Oh, it's not that serious. Ooh. So, never ever in your life na nakaranas ka pa na, like, in love? Hindi pa po. Hindi No, pa? Hindi pa. Wait, like, hindi pa? Never na in love? Ganon? Never na in love. Just like, light crush lang. Light crushes Iba naman lang. kasi yung love talaga eh. Yeah, but it's a deeper na kasi yun eh, di ba? Yes, it's a deep. When you're going to talk about love. So, crush lang. Paano ka kinikilig? Hindi siguro ako kinikilig. Kahit manood ka ng mga romance movies? Siguro sa movies lang, but in real life, not really. Ano ba ang nagpapakilig sa'yo ngayon? Siguro ngayon, baon. Sabi na nga ba, inaantay ko, sabi ko nasa isip ko, pera ang sasabihin nito. Well, tama tayo. Pera nga, di ba? Pera ang nagpapakilig sa atin ngayong umaga. Kung walang pera, Walang kilig. walang kilig. Di ba? Yun. Pero kaya, mamaya meron sa atin nagsulat eh. Meron tayong letter sender at meron siyang dinidibdib. Diba? At mamaya, of course, pag-uusapan natin kung ano ba ang kanyang dinidibdib. At for sure, makaka-relate ngayon ng mga college students, diba? Yes. Ikaw ba, nakaka-relate ka ba? Hindi. Hindi! Bakit naman? Sige, medyo na lang, medyo. Medyo. Pinilit. Yan, kung sino man yung letter sender natin ngayong umaga, abangan mo ang advice ni Gab. But for now, iiwan muna namin kayo ni Gab ng mga awitin. So, here is Paul Abdul's Blowing Kisses in the Wind. It's your... This is Gab. Magbabalik kami. Barangay Mayowe, Tayabas City. DZDG 96.7. We talk. You listen. We talk. You listen. 11:45 in the morning. And of course, kasama nyo pa rin si Barbs. And ako si Gab. Of course, dito lang yan sa programang Dibdiban na. Yes! And ito na nga, sisimulan na nga natin ang ating ang dinidibdib. Ano kaya ang dinidibdib ng ating letter sender ngayong umaga? But before that, of course, live kami ngayon sa Facebook. I-visit nyo ang aming Facebook page, DZDG Destiny Radio.
At pwede rin kayong mag-text sa aming DZDG text line 0929-2168-100. Again, 0929-2168-100. At pwede nyo rin i-visit ang aming website na www.dzdg967fm.com. That's right. And eto na nga, 'di ba? Gab, pwede mo bang sabihin sa amin or ikwento sa amin ang dinidibdib nitong ating letter sender ngayong umaga? Kaya naman ang pangalan niya ay sino ba to? So, itong letter natin ay nagmula kay Gia. Siya ay college student. Oh, college student. Kaya naman shoutout sa lahat ng mga college student ngayong umaga na nakikinig. Diba? Yes. So, eto na ang ating letter sender, ang dinidibdib ng ating letter sender na si Gia. Dear DJ, ako po si Gia. Graduating na po ako next school year. Huling taon na makakasama ko ang mga kaklase ko. At isa na doon ay ang matalik kong kaibigan na si Patrick. Sa college lang kami nagkakilala pero madali kaming naging malapit sa isa't isa. Siguro, dahil na rin sa pareho ang aming mga kagustuhan sa buhay. Akala ko talaga nung una, hanggang kaibigan lang ang pagtingin ko sa kanya. Pero ngayong taon, na-realize ko po na ang nararamdaman ko ay pag-ibig na. At hindi as friends. Hindi ko naman po inaasahan na mahulog ang loob ko sa kanya, pero hindi ko po mapigilan. Since isang taon na lang po kaming magkakasama araw-araw, ano po ba ang dapat kong gawin? Umamin na po ba ako kahit na may chance na maging awkward kami? O sulitin ko na lang ang huling taon namin sa kolehiyong magkasama bilang magkaibigan? Wow. Alam mo, nakaka-relate dito yung mga ano din yung mga college nga talaga. Yes, siguro. Diba? Yes, I think kasi pag last year mo na, medyo magka-contemplate ka if you should confess your feelings to someone you like. Yes, totoo naman yun, di ba? Especially kapag, ano na yun, after college kasi, magkakahiwa-hiwalay na kayong lahat, di ba? Yes, so, and, iba na yung people na makakasama mo. And of course, you're gonna be part of a new environment. So, I think doon talaga matitest yung feelings mo sa kanya. If you really like him, or do you like him dahil siya yung lagi mong nakakasama. That's right, totoo yun. Di ba? Lalo na kasi kahit friends tayo, no? Mga tao, mga college student, kahit friends, minsan na lang yun magkakasama. Yes, yes. Diba? Once in a blue moon na lang. Minsan isang beses sa isang taon na lang. Yes, opo. Kasi may kanya-kanyang pinupursige sa buhay. Diba? So ito, kung aamin ba siya? Or hahayaan na lang? Dahil huling taon na nila. So, may tanong ako sa'yo, Ate Boy. Since love nga ang pinag-uusapan natin. Nakakainis. Grabe. Ako naman yung magtatanong sa'yo. Ano yun? Nagmahal ka na ba? Hoy! Ambush question, ha? Well, I'm a person, ha? You're a person. Ako rin. Oh, well, yeah. Nagmamahal, umiibig, nasasaktan. Charis. Yes. Oh, yeah. Nagmahal na rin ako. And of course, well, it started na parang very, very, ano mo yun, biglaan. Ganon. So, nagsimula siya sa talking stage din. And then, doon nagsimula na yung feelings. So, itong sa ating letter sender. Yes, ang ating letter sender. Ang bilis mag-switch, ano? Well, itong sa ating letter sender, medyo nakaka-relate ako dito. But not as a college student. Diba? As someone na lagi ko lang nakakasama sa aming same na ginagawa. I think kasi pag magkasama kayo, mas madaling ma-develop yung feelings mo. Kaya minsan, doon ka magkakaroon ng thinking na platonic lang ba? Or romantic feelings na yung nararamdaman mo para sa kanya? Yes, that's right. Is it platonic or romantic? Yes, you have to know that. Medyo nakakalito kasi minsan ng pag-ibig. You gotta diba? examine your feelings. That's right. Examine your feelings. So, parang nire-repeat after me, ano? Yes. Ganon.
Yes, of course, kasi baka malito ka eh, 'di ba? Well, this is just the first part of our conversation, but don't worry, we're going to give you more about it later. But we're just having a little conversation para alam mo 'yon, medyo mapag-usapan ano ba yung mga issues outside this, 'di ba? Yes, Tama, yes. 'di ba? So ngayon ay medyo pinapagulo muna namin ang inyong sangkautakan. And then later, we're going to find the answer, 'di ba? But well, yeah, marami kasing nangyayari sa college. Yes, yes. Pwede ka mag-share ng konting experience about that? Siguro pag sa college kasi once you're busy, you don't have much time to hang out with friends or syempre, find a love life. Pero minsan dun din nagsisimula yung love life mo. Sa Or like college. yung pagkakaroon mo ng kagustuhan sa isang tao. Kasi you're always surrounded by like the same people. And you're like in the same Circle. space every day. So that's how you develop feelings for them. That's right, 'di ba? Araw-araw nakikita. Syempre, saan ka pa po kukuha? Doon pa rin syempre, 'di ba? Dun sa circle of mo lang classmates. Wala namang iba. Ganun nga yung sinasabi nila. Alam mo ba, may natutunan ako Ano before. yan? Na kung nasan ka, doon ka lang talaga makakakuha ng maging partner mo for life. Partner Here. for life talaga. Sabi ng mga naririnig kong mga matatanda, sinabihan nila ako na ang magiging jowa mo is either sa schoolmate, workplace, tas kung meron ka pang other places, like third place mo, so doon ka makakakuha. Unless na mag-step ka pa outside ng iyong comfort zone. Siguro like you go na mag-solo travel, doon may chances na hindi ka makakuha ng jowa mo sa mga tatlong circle na yon. Kaya siguro sikat rin yung term na like high school sweethearts, Yeah. like college sweethearts, and then they get married. Then doon nagsimula sa school yung love nila. Yes, 'di ba? Kaya naman we'll find out kung ano ba ang dapat gawin ni Gia. Kaya naman sa mga natin netizens yan, tsaka mga listeners, kung meron kayong gustong sabihin kay Gia, yan, pwede nyo kaming i-comment sa aming Facebook page kasi live kami ngayon again, DZDG Destiny Radio. And pwede rin kayo mag-text sa DZDG text line 0929-2168-100. Again, 0929-2168-100. At pwede nyo rin i-visit ang aming website www.dzdg967fm.com. Yes. And meron nga sa ating nag-comment sa Facebook eh. Tingnan mo naman. Well, kita mo ba siya? Sige, ikaw na ang Medyo lang. magbasa. Ikaw na ang magbasa niya. Ay, tingnan natin kung kita mo siya. Okay. Ayan. Asa ng ating... Eto. Ay! Hello, Lyra! Ayan. So, Hey! Hey, Ronan! ayan. So, yung mga fans ni Gab. Ayan. So, don't go anywhere, guys. Kasi maya-maya lamang ay bibigyan pa natin ng malalim na talakayan itong pinoproblema or dinidibdib ni Gia. And sa mga nakaka-relate dyan, maybe you're in the right station, di ba? So, tingnan natin. Well, it's your girl, Barbs. And I'm Gab. So, wag lang aalis. Sa ngayon ay patugtugan muna natin itong Player by Space Invaders. Pwede rin 847109. Or 12:11 in the afternoon. And nandito pa rin kayo sa DZDG 96.7. We talk. You listen. We talk, you listen. And of course, kasama niyo pa rin ako. It's your girl, Barbs. And I'm Gab. Yes, dito sa programang Dibdiban na. yan. And of course, live kami ngayon sa Facebook. Pwede niyong i-visit ang aming Facebook page, DZDG Destiny Radio. And pwede rin kayo mag-text sa aming DZDG text line 0929-2168-100. Again, 0929-2168-100. Pwede rin yung i-visit ang aming website na www.dzdg967fm.com. And kanina nga ay, sa mga kakatutok lamang, meron tayong kwento kanina. And ito ay about sa isang college student na si Gia. And meron siyang dinidibdib na since ito ay huling year na niya sa college, na-in-love siya sa kanyang matalik na kaibigan na si Patrick. And ngayon ay iniisip niya kung aamin ba siya, 'di ba? Aamin ba siya or susulitin na lang niya yung huling taon sa kolehiyo na magkasama sila bilang magkaibigan. Ikaw Gab? Anong tingin mong nararapat? For you lang naman. I think ang mapapaya ko siguro kay Gia is whenever we like someone, of course, it's gonna take risk. And isa na dun is yung pag-amin. So,
pag-aamin ka, you have to make sure na yun talaga yung gusto ng puso mo and hindi ka napipilitan dahil kinukulang ka na sa oras. That's right, di ba? Tsaka kagaya nga nung usapan natin kanina, is it totally platonic? What am I feeling is platonic or is it really something romantic, 'di ba? Kasi nga gaya na nga nang napag-usapan natin kanina, araw-araw mo siyang nakikita, 'di ba? What if gusto mo lang siya kasi siya yung laging nandiyan, 'di ba? What if nasanay ka na siya yung lagi mong kasama kaya na-develop yung feelings mo? That's right. 'Di ba? So after analyzing 'yan, gumawa tayo ng parang plan or step by step. Wala naman sigurong masama doon, do you think? Okay lang yan. Para matulungan ka namin sa iyong pag-amin. Oo, 'di ba? So, merong mga tao para hindi ka ba impulsive like, sige, ganito nang gagawin ko, 'di ba? So, wala mangyayari, 'di ba? So, like think of something, 'di ba? Meron kang sinabi kanina, 'di ba? Yes, actually naisip ko na banggit mo kasi na matalik kayong magkaibigan. So, why not try to use your friendship to your advantage? So, pag-aamin ka, try to work around his personality, his action, or his attitude para pag umamin ka, malilesen mo yung awkwardness or totally mawawala yung awkwardness once na hindi pala mutual yung feelings niyo sa isa't isa. That's right. You see? So that's another advice for you. That is the first advice on how to tell your feelings para sa kanya. Diba? And also, of course, after analyzing if it's really romantic or platonic. So, na-realize mo na it's romantic talaga. Yes. Diba? Eh di, umamin ka na, diba? Yes. Why, Take why the do you think chance. so? Yeah, take the chance. So, diba? Kaya nga sabi nga nila, take the risk or lose the chance. Pili ka lang na. Choose your battle. Tama. Choose your battle. Take the risk or lose the chance. Kaya sa araw-araw mong i-overthink, sana pala umamin na lang ako, no? 'Di ba? What if pwede pala talaga kami, hindi lang ako umamin? Yes. And I think pwede mo ring gawin is if hindi ka pa talaga handa and nagko-contemplate ka dahil it's your last year, why not palipasin mo muna yung graduation nyo and after you step out of school and you meet new people, you arrive at a new environment, itest mo if yung feelings mo para sa kanya is andun pa rin or wala na. That's right. Diba? Yan ay kung gaano kung gaano ka masokista na nung ganyan, feeling ko. Kapag masokista ka na, like, titiisin ko. Huwag na muna ako umamin. Oo, wag na muna akong umamin. Pero it's still up to you. The decision pa rin talaga is nasa kamay mo, diba? We're just here to help you. Well, sabi nga niya, so, meet other people before ka umamin. And if it's siya pa rin, di umamin ka na. Well, I think na go for it. Do it. It's now or never. Yes. You go make amin. Tama, go make amin. Go make amin or wala na, di ba? Total, gagraduate na naman kayo eh. Oh, huling taon na talaga. And I think one reason din kung bakit siya nag-send ng letter sa atin is she just needs a little push. Tama. Para may mag-assure sa kanya na it's okay to tell your feelings to the person you like. Yeah, well, it's really, really okay, di ba? Wala namang masama mag-first move. Tama. It's, anong generation na ngayon, di ba? Sa mga Gen Zs dyan, I think, kahit babae, pwede na mag-first move, di ba? Kung gusto pwede mo. Kung gusto mo ng isang, yung pick mo talaga, yung nasa standard mo, di ba marami tayong standard dyan. Kung siya na talaga yung nasa standard mo, umamin ka na. Make the first move. Oo, walang masama doon. Doesn't matter if you're the woman in the relationship. So, pag may kaya ka talagang umamin, gawin mo na. Kesa tutulog ka ng nag-overthink, full of regrets. Diba? Ano yung mga nakikita mong ganyan? Kagaya nga nung sa Bridgerton. Yung sa Bridgerton, yes. Sa season 3, yung sinabi ni Colin. Oo. Na ay medyo limot ko na nga. Hinahanap ko nga kanina yung line ni Colin kaso hindi ko siya makita. Wait. Actually, yung part pala is, na-realize lang niya na mahal na pala niya si Penelope when they kissed. Oh, 'di ba? So that's from friends to lovers yung kanilang samahan, Yes. 'di ba? So you see, pero it's almost too late na nga nung aamin siya kasi ikakasal na yung babae, 'di ba? And then, well, dahil nga mahal na mahal niya si Penelope, so gumawa siya ng paraan para mapigilan yung kasal. So, hihintayin mo bang makarating sa ganon na magkaroon pa ng mga ganong confusion sa buhay mo? Iintayin mo pang mapatali yung taong gusto mo? Yeah, take the chance na ngayon. Yan nga ang sinasabi namin ngayong umaga is
ano nga ba yan? Lose the chance. So you have to take the risk. Di ba? Take the risk so Ayun. you won't lose the chance. Yeah, take the risk so you won't lose the chance. Well, that is our advice for this morning. So yung mga netizens natin, kung meron kayong additional na advice para sa ating letter sender na si Gia, pwede kayong mag-comment sa aming Facebook page, DZDG Destiny Radio. And pwede rin kayong mag-text sa aming DZDG text line 0929-2168-100. Again, 0929-2168-100. At pwede nyo rin i-visit ang aming website na www.dzdg967fm.com. Yes, kaya naman kung again, ikaw ay nagugulumihanan ngayong umaga, the answer is still nasa iyong mga kamay. And we're just here para kagaya na sinabi niya, give you a little Push lang. Well, it's still your girl Barbs. And this is Gab. And you're still tuned in dito sa DZDG 96.7. We talk. You listen. We talk. You listen. And for now, saktong-sakto sa usapan natin yung ating next song. Diba? So sana, kahit tapos na ang college nyo, no? Masasabi mo pa rin to kay Patrick. Here is Whitney Houston's I Will Always Love You. If I... Kailangan ng prescriptions filled? At retailer. Houston, I Will Always Love You. It is 12:23 in the afternoon and nandito pa rin kayo sa DZDG 96.7. We talk. You listen. We talk. You listen. You listen. And of course, nandito pa rin kayo sa programa with Barbs and Gab. ang programang Dib. Di ba na? Medyo nag-pause, ano? But anyway, thank you so much sa mga tumuto ngayon. And of course, kay Gia, sana natulungan ka namin. And of course, meron kaming last and final advice na ibibigay sa iyo ngayon. With first, let's hear from Gab. Siguro ang masasabi ko sa ating letter sender of the day is that liking a person would always require you to take risks. If you really want to confess, then go for it. If yun yung magbibigay sa'yo ng peace of mind, gawin mo. Pero if hindi mutual yung feelings, that's okay. You just have to learn from that experience kasi confessions don't fall sa isang sagot or scenario. So, all you have to do is take the risk. That's right. Take the risk. Always take the risk. And of course, diba, gaya nga na sinabi niya kanina, kung hindi siya umamin, if the feeling is not mutual, life goes on. Diba? Hayaan mo lang. Well, i-deal mo lang yung feelings mo na, hindi niya ako bet. Diba? But you cannot force someone to like you, diba? Tama. So, wala na yun. Wala na yung ganun. Walang ganun. Hindi mo siya mapipilit kung hindi ka niya gusto. So, you have to move on. Diba? Tama. But at least, hindi ka nag-overthink sa mga what if. Wala kang what if sa utak. Wala kang diba? regrets. Yes. And that is Gia. That is Gia. So, Gia, sana naman ay nakatulong kami at sa mga taong nakaka-relate ngayong umaga, ay sana ay nakatulong rin kami sa iyo. 'Di ba? Kasi gawa ng, alam mo yun, life is short. Life goes on, so take the risk. Yes, life is short. Life goes on, 'di ba? And you only live once. So sasayangin mo ba ang mga bagay? 'Di ba? Sasayangin mo pa ba ang mga chances? No. No. Yeah. And of course, you have to accept rejections. Tama. Yeah, so be ready na lang before you tell your feelings sa kanya. Be ready na rin sa answer. Diba? Para alam mo na kung ano magiging reaction mo. Tama. And wag kang magagalit. Pero okay lang umiyak. Yeah, of course. Okay lang maiyak. Any last words, Gab? Siguro, kami na yung sign na i-take mo na yung risk ng pag-amin. That's right. Take the risk of pag-amin and accept rejections. If it's mutual, then congratulations. Diba? Dasal reveal na lang. But anyway, again, 12:26 in the afternoon, nakasama nyo kami ngayong umaga at nakasama natin si Gia at nalaman natin kung ano ba ang kanyang dinidibdib at nalaman natin kung ano ba ang dapat niyang gawin. Kaya naman bukas magsama-sama ulit tayo. Kasama naman si DJ Gretz dito sa Dibdiba na. Once again, it's your girl Barbs. And I'm Gab. And kasama ulit natin si Whitney Houston. Whitney Houston naman with her song You Give Good Love. Kita-kita ulit bukas. Paalam. Bye.